Binago ng Korte Suprema ang mga batas sa baril sa Pilipinas at kung isa kang PAL holder, maaaring maapektuhan ka agad sa 2026 nang hindi mo namamalayan. Sa video na ito, ibubunyag ko ang 8 mahahalagang pagbabago na dapat mong malaman bago pa huli ang lahat, mula sa bagong requirements, renewal rules, hanggang sa mga posibleng parusa na ikakagulat ng marami. Kaya hanggang dulo ka lang dahil bawat detalye ay maaaring makaapekto sa iyong karapatan bilang license holder. At kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Dito ko lang regularly ina-update ang tungkol sa SSS pension payments, pension crisis updates sa Pilipinas, at iba pang importanteng balita na para lang sa ating mga Pilipino, kaya sumama ka na at maging updated lagi. Makinig ka ng mabuti dahil kung ikaw ay may hawak na lisensya ng baril o kung nag-iisip kang kumuha ng isa, ang video na ito ay maaaring magligtas sa iyo mula sa isang malaking problema. Hindi ito biro. Sa nakalipas na ilang taon, maraming Pilipino ang nahuli ng mga pagbabago sa batas nang hindi man lang nila nalalaman. Nabuhay sila sa palagay na ligtas sila, na ang kanilang LTOPF ay sapat na ang kanilang baril ay rehistrado, na wala silang dapat ikatakot. Tapos, biglang may nagpapaliwanag sa kanila sa harap ng hukuman na ang kanilang lisensya ay hindi na epektibo o ang kanilang paraan ng pagdadala ng baril ay labag na sa batas. At ang pinakamasakit, lahat ng iyon ay maiiwasan sana kung alam lang nila ang mga bagong patakaran. Kaya naman narito tayo ngayon. Ngayong 2026, marami na ang nagbago pagdating sa batas ng baril sa Pilipinas. At ang Korte Suprema mismo ang nagbigay ng ilang napakahalagang desisyon na direktang nakakaapekto sa iyo bilang isang may-ari ng lisensyang baril. Tara na at talakayin natin ito ng isa-isa, ng malinaw, ng walang komplikadong salitang pang-abogado para maintindihan ng lahat. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan kung bakit napakahalaga ng paksang ito. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalawak na kultura ng pagmamay-ari ng baril sa buong Asya. Bahagi iyon ng ating kasaysayan, mula pa noong panahon ng Amerikanong pamamahala, naging bahagi na ang baril sa buhay ng maraming Pilipino, lalo na sa mga probinsya kung saan ang seguridad ay responsibilidad ng bawat pamilya. Ngunit hindi tulad ng ibang bansa kung saan ang pagmamay-ari ng baril ay isang karapatang ukit sa konstitusyon. Dito sa ating bansa ay ibang usapan. Ang Korte Suprema mismo ay nagdesisyon na sa kasong Chavez versus Romulo. At maliwanag ang kanilang sinabi. Ang pagmamay-ari ng baril sa Pilipinas ay hindi isang karapatan na nakasulat sa ating pangunahing batas. Ito ay isang pribilehiyo lamang na ibinibigay ng gobyerno at kung gayon ay maaari ding bawiin ng gobyerno. Ang pagkaunawa sa puntong ito ang pundasyon ng lahat ng ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, ang pangunahing batas na namamahala sa lahat ng ito ay ang Republic Act 10,571 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang batas na nagtatakda kung sino ang maaaring magmay-ari ng baril, paano ito irerehistro, at kung paano ito dala sa labas ng tahanan. Ang batas na ito ay pinirmahan noong 2013, ngunit huwag mong isiping hindi na ito nagbabago. Nagbabago ito, at ang mga pagbabagong iyon ay nagmumula hindi lamang sa Kongreso, kundi pati na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema at sa mga regulasyon ng Philippine National Police. Kaya ang tamang pag-unawa dito ay hindi simpleng basahin ang orihinal na batas. Kailangan mong subaybayan ang mga pinakabago nitong interpretasyon. Isipin mo ang LTOPF, ang License to Own and Possess Firearms, bilang isang pasaporte. Tulad ng pasaporte, may bisa ito ng ilang taon at kailangan itong i-renew. Hindi sapat na hawak mo ito, kailangan ding bago. At tulad ng pasaporte na nag-expire na, kahit nasa iyo pa rin ito, wala na itong kabuluhan sa mata ng batas. Ito ang unang malaking bagay na kailangan mong intindihin. Ang may-ari ng LTOPF ngayon ay may pagpipilian na kumuha ng lisensya na may bisa ng 5 taon o 10 taon. Ayon sa Republic Act 11,766 na nag-amyenda sa RA
10,571. Ito ay isang pagbabagong ibinigay ng batas upang magbigay ng mas malinaw na takdang petsa. Dahil dati, ang maraming may-ari ng baril ay nalilito kung kailan eksaktong mag-e-expire ang kanilang lisensya. Ngayon, alam na nila. Ngunit kung alam mo ang petsa ng pag-expire at hindi ka pa rin nagre-renew, walang ibang masisi kundi ang sarili mo. At narito ang isa pang bagay na madalas hindi naiintindihan ng maraming tao. Ang pagpaparehistro ng baril ay hindi katumbas ng lisensya. Ito ay dalawang magkaibang bagay. Ang LTOPF ay nagpapatunay na ikaw bilang tao ay pinahintulutang magmay-ari ng baril. Yung rehistrasyon ng baril naman ay nagpapatunay na ang partikular na baril na nasa iyong kamay ay legal na nakatalaga sa iyong pangalan. Kailangan mong mayroon ng dalawa, hindi sapat ang isa lang. Kung ang iyong LTOPF ay bago, ngunit ang iyong baril ay hindi rehistrado, ikaw ay may problema. Kung ang iyong baril ay rehistrado, ngunit ang iyong LTOPF ay expired na, ikaw ay may problema pa rin. Parehong kailangan, parehong dapat napapanahon. Ayon sa PNP Firearms and Explosives Office, ang pagpapabaya na i-renew ang alinman sa dalawang ito ay maaaring magdala ng legal na kahihinatnan. At ang patuloy na pagmamay-ari ng hindi rehistradong baril ay isang krimen na may kasamang seryosong kaparusahan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang desisyon na ginawa ng Korte Suprema kamakailan. Ang kasong may kinalaman sa pagtatanghal ng baril bilang ebidensya sa hukuman. Noong Nobyembre 2024, ang Korte Suprema NBank sa isang desisyon na sinulat ng Senior Associate Justice Marvic Leonen ay nagbe-verdict ng acquittal sa isang akusado ng illegal possession ng baril, si Benjamin Togado. Narito ang kritikal na punto ng kaso. Kinuha ng pulisya ang kanyang .45 caliber na pistola mula sa kanyang bahay sa pamamagitan ng search warrant. Inimbentaryo nila ito. Kinuha ang larawan, inilagay sa mga plastic na bag na may marka. Ang PNPFEO mismo ay nagpatunay na si Togado ay walang lisensya para sa baril na iyon. Hinatulan siya ng Regional Trial Court. Ang Court of Appeals ay nagpanatili ng hatol. Ngunit ang Korte Suprema ay nag-acquit sa kanya. At ang dahilan ay may malaking kahihinatnan para sa lahat ng mga kaso ng illegal possession ng baril sa buong bansa. Ang desisyon na iyon ay nagtatag ng bagong guidelines. Kailangan na ngayong ang aktwal na baril, ang pisikal na baril mismo, ay naipakita bilang ebidensya sa hukuman. Hindi na sapat ang testimonya lamang, hindi na sapat ang mga litrato, hindi na sapat ang mga dokumento. Ang baril mismo ay kailangan na naroroon kasama ang malinaw na chain of custody. Ibig sabihin, kailangan na mapatunayan ng prosecutors na ang baril na naipakita sa hukuman ay talagang ang baril na kinuha mula sa akusado at hindi ito napalitan o nalagyan ng ibang bagay sa daan. Ito ay isang pagbabago na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga akusado. Ngunit pansinin mo rin ang ibang anggulo nito. Nangangahulugan din ito na ang proseso ng pagpapatunay ng ilegal na pagmamay-ari ng baril ay nagiging mas mahirap para sa gobyerno. Hindi ito nangangahulugang maaari ka nang magdala ng baril ng walang lisensya. Huwag kang malito. Ang batas mismo ay hindi nagbago. Ang paraan lamang ng pagpapatunay ng pagkakasala sa hukuman ang naging mas mahigpit. Ngayon, usapan natin ang PTCFOR, ang Permit to Carry Firearms Outside of Residence. Ito ang pinakapalaging pinagkakamalan ng mga may-ari ng baril. Marami ang nagtatago sa kanilang LTOPF at iniisip na sapat na iyon para dalhin ang kanilang baril kahit saan pupunta. Mali. Ang LTOPF ay nagbibigay sa iyo ng karapatang magmay-ari at mag-imbak ng baril sa iyong tahanan. Para dalhin ito sa labas ng iyong tirahan o lugar ng negosyo, kailangan mo ng isang ganap na magkaibang permit, ang PTCFOR. At hindi ito automatikong ibinibigay sa lahat. Ito ay ibinibigay sa isang may issue basis, sa pagpapasya ng pinuno ng PNP, kadalasan para lamang sa mga individual na nasa aktwal na panganib
o sa mga profesional na ang likas na trabaho ay naglalagay sa kanila sa atraso. Mga abogado, mga certified public accountant, mga media practitioner, mga cashier at bank teller, mga pari, ministro at imam, mga manggagamot at nurse, mga inhinyero at mga negosyante na ang negosyo ay naglalagay sa kanila sa mataas na panganib. Kung hindi ka nakakwalify sa alinman sa mga kategoryang iyon, ang dala ng iyong baril sa labas ng iyong bahay, kahit may LTOPF ka, ay isang krimen. Isa pang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa PTCFOR. Kahit mayroon ka nito, may mga lugar pa rin kung saan hindi mo maaaring dalhin ang iyong baril. Ayon sa mga patakaran ng PNP, hindi pinapayagan ang pagdadala ng baril sa mga lugar ng pagsamba, mga lugar ng inumin at aliwan, at lahat ng iba pang komersyal o pampublikong establishmento. Ansa ang PTCFOR ay hindi maaaring ipagpalit sa iba. Ito ay para lamang sa iyo, para sa baril na partikular na nakalagay doon. At huwag kalimutan, noong mga panahon ng election gun ban, ang lahat ng ito ay napapalitan ng mas mahigpit na mga patakaran kahit sino ka pa. Ang Commission on Elections ay may sariling mga alituntunin sa panahon ng halalan at ito ay nangingibabaw sa lahat ng iyong mga permit. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagong bayad. Ayon sa isang anunsyo ng PNP noong una nitong naging epektibo, ang mga bayad para sa LTOPF, sa rehistrasyon ng baril at sa PTCFOR ay na-adjust na alinsunod sa National Police Commission Resolution numero 2023-1702. Dati, ang bayad para sa Type 1 na lisensya ay mas mababa kaysa sa mayroon ngayon. Ang mga pagbabagong ito ay hindi para lamang sa pera. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na balangkas ng modernisasyon ng sistema ng pagpaparehistro ng baril sa Pilipinas. Ang dating sistema ay puno ng mga butas. Maraming baril ang hindi rehistrado, maraming lisensya ang expired na, ngunit walang nagpapatupad. Sa pamamagitan ng mas malinaw na takdang panahon at mas organisadong proseso, sinisikap ng gobyerno na mapababa ang bilang ng mga baril na nasa labas ng kontrol ng batas. Paano naman kung meron kang isang kamag-anak na namatay at nag-iwan ng baril? Ito ay isang sitwasyong hindi masyadong pinag-uusapan ngunit nangyayari sa maraming Pilipinong pamilya. Ang Senate Bill 2875 na ipinasa ng Senado noong ika-27 ng Enero 2025 sa third and final reading ay nagmungkahi ng mga tiyak na patakaran tungkol sa paglipat ng baril sa mga kaso ng kamatayan o karamdaman ng may-ari. Bagamat ang batas na ito ay kailangan pa ring dumaan sa buong proseso ng batas upang maging epektibo, ang pagpasa ng isang kamara ay hindi pa rin nagpapaging batas nito. Nagpapakita ito na ang gobyerno ay kinikilala na ito ay isang puwang sa kasalukuyang batas. Sa ngayon, kung ang iyong ama o asawa ay namatay at nag-iwan ng rehistradong baril, kailangan mong kumilos ng mabilis. Pumunta sa PNPFEO at humingi ng gabay dahil ang pagpapanatili ng baril ng walang tamang dokumentasyon pagkatapos ng pagkamatay ng may-ari ay maaaring magdulot ng legal na problema para sa iyo. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na maraming may-ari ng baril ay hindi nag-iisip hanggang sa huli na, ang pag-iimbak ng baril sa tahanan. Ayon sa mga patakaran ng PNP, ang mga may-ari ng baril ay kinakailangang magkaroon ng safety deposit box o tamang storage para sa kanilang mga baril sa loob ng kanilang tirahan. Hindi ito isang rekomendasyon, ito ay isang legal na obligasyon. Kung mayroon kang baril na nakalagay lang sa anumang lugar sa iyong bahay nang walang proper na storage, ikaw ay posibleng lumalagpas sa mga regulasyon at kung mangyari ang anumang aksidente, lalo na kung may mga bata sa bahay, ang iyong legal na pananagutan ay magiging mas malaki. At habang tayo ay nasa paksa ng pag-iimbak, pag-usapan din natin ang mental health at background check requirements. Ayon sa batas, ang sinumang may kasaysayan ng mental illness o domestic violence sa kanilang sarili o sa kanilang pamilya ay maaaring maitanggi ang kanilang aplikasyon para sa LTOPF. Kailangan rin ng neuropsychiatric evaluation, drug test at gun safety seminar bago maibigay ang lisensya. Ano mga kinakakalangan sa ito pa hindi formalidad lamang?
Ito ay seryosong mga hadlang na idinisenyo upang masiguro na ang mga baril ay nananatili sa kamay ng mga responsableng individual. Kung ikaw ay naghahangad na mag-renew o mag-apply ng bagong LTOPF, siguraduhing natutugunan mo ang lahat ng mga kinakailangang ito bago ka man lang pumunta sa opisina. Isa pa sa mga kritikal na bagay na kailangan mong malaman, ang LTOPF ay may iba't ibang uri. Ang Type 1 ay nagbibigay sa iyo ng karapatang magmay-ari ng hanggang 2 baril. Ang Type 2 ay nagbibigay ng karapatang magmay-ari ng hanggang 5. Ang bawat uri ay may kani-kaniyang bayad at proseso. At sa bawat pagdaragdag ng baril sa iyong koleksyon, kailangan mo itong irehistro ng hiwalay sa ilalim ng iyong pangalan. Ang listahan ng mga baril na hawak mo ay dapat palaging naaayon sa kung ano ang nakalagay sa iyong lisensya. Hindi maaaring magrehistro ka ng 3 baril kung ang iyong lisensya ay Type 1 lamang. At kapag lumipas ang bisa ng iyong rehistrasyon sa baril, kahit valid pa ang iyong LTOPF, ang patuloy na pagmamay-ari ng baril na iyon ay nagiging legal na problema. Kung ikaw ay nasa industriya ng seguridad, isang security guard o miyembro ng isang security agency, mayroon pang karagdagang mga alituntunin na naaangkop sa iyo. Ang iyong baril ay maaaring isang baril ng kumpanya, hindi sa iyong pangalan, at ang mga miyembro ng PNP, AFP, at iba pang law enforcement agencies ay kailangan ng espesyal na PTCFOR-LEA kung nais nilang dalhin ang kanilang serbisyong baril sa labas ng kanilang opisyal na istasyon habang nakasibilyan. Ang Korte Suprema naman sa isang naunang kaso, ang Cosme versus People, ay nagbigay ng ilang proteksyon para sa mga security guard na sa mabuting loob ay nagtaglay ng baril na nagpapalabas na lisensyado ang kanilang ahensya, ngunit hindi pala totoo. Ngunit huwag umasa sa ganitong depensa. Mas mabuting siguruhin mong lahat ay tama kaysa harapin ang hukuman. Bago tayo magtapos, pag-usapan natin kung paano mo masisigurado na nananatiling legal ang iyong sitwasyon ngayon at sa mga darating na taon. Una, i-check mo ngayon ang expiration date ng iyong LTOPF at ng rehistrasyon ng bawat isa sa iyong mga baril. Gawin mo ito ngayon, hindi bukas. Ngayon, pumunta sa PNPFEO online portal o sa eGov mobile app at i-log in ang iyong account. Pangalawa, kung malapit na ang iyong expiration date, huwag maghintay sa huling minuto. Ang processing time para sa mga renewals ay maaaring tumagal ng 7 hanggang 15 araw sa trabaho, depende sa kumpletong dokumentasyon at verification. Pangatlo, siguraduhing lahat ng iyong baril ay rehistrado at nakalista ng tama sa iyong lisensya. Pang-apat, kung may anumang pagdududa ka tungkol sa iyong karapatang magdala ng baril sa isang partikular na lugar, huwag dalhin. Ang pag-iingat ay mas mura kaysa sa abogado. Tandaan mo rin, ang batas ay patuloy na nagbabago. Ang Senate Bill 2875 na ipinasa ng Senado noong 2025 ay nagmumungkahi ng maraming pagbabago mula sa mga procedures ng pagpaparehistro hanggang sa Firearms Amnesty Program hanggang sa mga panuntunan tungkol sa paglipat ng baril sa mga kaso ng kamatayan. Ngunit bilang isang batas pa lamang na ipinasa ng Senado at hindi pa naging Republic Act, hindi pa ito ang kasalukuyang batas. Subaybayan ang mga balita mula sa PNPFEO at sa opisyal na website ng Supreme Court ng Pilipinas para malaman mo agad kung kailan at kung paano magiging epektibo ang anumang bagong batas. Sa huli, ang mensahe na nais ko maibigay sa iyo ay ito. Ang pagmamay-ari ng baril ay isang seryosong responsibilidad. Hindi ito isang hobby na maaaring basta-basta lamang pabayaan. Ang bawat baril na nasa iyong kamay ay may kasamang obligasyon, legal, moral, at praktikal. Ang hindi mo pagpapansin sa mga bagong patakaran ng batas ay hindi isang pagkakamali na simpleng mapapatawad. Ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagkakaaresto, pagkawala ng lisensya, at kahit pagkakulong. Ang Korte Suprema ay maliwanag na ang pagmamay-ari ng baril ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan, at ang mga pribilehiyo ay maaaring mawala kung hindi mo ito pangalagaan. Kaya habang maaga,
Gawin mo na ang dapat gawin. Alamin ang katayuan ng iyong mga permit. I-renew ang anumang papalapit na mag-expire. Tiyakin na ang iyong baril ay nakaimbak ng tama. Alamin kung may karapatang dalhin ito sa labas ng iyong bahay. At kung wala, hayaang manatili ito sa loob. At higit sa lahat, patuloy na mag-update ng kaalaman. Ang batas ay hindi tumitigil sa pagbabago. At bilang isang responsableng may-ari ng baril, ikaw ay may obligasyong sumabay sa mga pagbabagong iyon. Ito ang pinaka-epektibong paraan para protektahan ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong pribilehiyong magmay-ari ng baril sa loob ng marami pang taon na darating. Kung natutunan mo ang kahit isang bagay mula sa video na ito ngayon, sana ay ito. Ang kaalaman ay ang pinakamabisang proteksyon na maaari mong dalhin. Mas ligtas kaysa sa anumang baril.